Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Pastor Banji Ropis ng Baliti Second Evangelical Church at ako po ang naka-assign ngayon para po maghatid ng devotion. Pangunahan po tayo ng banal na espiritu. Tayo po muna ay mag-pray. Hallelujah, praise God. Ama namin Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang harapan. Salamat po sa pagkakataong ito na ito po ay isang privilege na makapag-share po ako ng devotion. Gamitin niyo po akong lingkod mo, Panginoon, upang magdala, Panginoon, ng mensahe. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at ang dalangin namin ay maranasan namin, Panginoon, ang gabay ng banal na espiritu. Ito po ang aming sinasamo at dinadalangin sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Okay po. Ang topic po na ibinigay po sa akin ay hope, pag-asa. Pag-asa mula sa Panginoon. At ang verse po na tatalakayan po natin is Jeremiah 29:11 na ito po ay lagi na po nating naririnig. Ito po yung sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Okay. Ito po yung sinasabi po dito ay batid ng Diyos. Batid na lubos ng Diyos ang mga plano para sa atin. Planong hindi po natin ikakasama. Pero ang malaking tanong po ay bakit po may mga nakakaranas po ng nakakaranas po ng mga depression, anxiety, lalo na po ngayon sa panahon ngayon ng pandemic. Marami po ang mga nawalan ng trabaho, marami pong nawalan ng pag-asa. Pero sabi nga po, bakit po marami ang hindi nakakakamit ng mga pangako ng Panginoon na punong-puno ng pag-asa? Bakit po? Unang-una po, ang number 1 pong sagot dyan is dahil po sa hindi pagsunod. Okay. Alam naman po natin na ang ating pong ninong si Adan at si Eva, ito po ay kaya po sila nahulog sa pagkakasala dahil hindi po sa pagsunod. Okay po, dahil po sa kanilang pagsuway. At ito po ay nagmula sa kanilang mga desisyon. Okay po. Tayo po ay nilikha ng Diyos na may sariling desisyon. Ibig sabihin, hindi po tayo nilikhang parang robot. Pero po tayong kakayahan mag-isip, kakayahan magdesisyon. At tayo po ay pinapabayaan ng Panginoon sa mga desisyon na ganito kasi nga po ay minsan doon din po tayo natututo, doon po sa ating po mga desisyon. Okay po, dahil sinabi nga po na marami pong mga plano ang Panginoon, dahil hindi nga po ito natin nakakamit, so ano po ang unang dahilan? Dahil nga po hindi po natin pagsunod. Saan po tayo hindi pagsunod? So, ito po, ang pagpasalamat po natin tayo po ay buhay pa. Dahil po sa ating mga pagsuway, marami po tayo mga ginagawa na hindi po tama at hindi po ito nakakalugod sa Panginoon. At sa panahon po ng Biblia, sa Lumang Tipan, ang mga hindi po sumusunod ay pinapatay ng Panginoon. Pero pasalamat po tayo po ay nasa panahon po ng tayo po ay hindi po pinapatay, tayo po ay kinahabagan. Kasi po tayo po ay nasa panahon ng glory. Ibig sabihin yung atin pong pananampalataya sa Panginoong Hesus, ito po yung atin pong pag-asa ngayon. Okay. Meron pong talata dito sa Biblia. Tingnan po natin sa Juan 8. Basahin ko po sa Juan 8 chapter 1 hanggang 11. Sabi po dito, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Inharap nila ito sa karamihan. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Tinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa.
sa magitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Pinagpala na po ng Diyos kanyang salita. Ang mensahe lamang po dito is, ito po yung istorya na may nahuling nangangalon niyang babae na nangangalon niya, at ito po dinala ng mga Pariseo sa harap ni Jesus para po gamitin, para bigyan po ng dahilan ang Panginoong Hesus kung ano, subukin kung ano po ang gagawin ng Panginoong Hesus. Pero ang Panginoong Hesus po ay, ang sinabi niya ay, kung sino po yung walang kasalanan ang unang bumato, tayo po bilang part po natin. Ito po yung katotohanan talaga, na ang lahat naman po ng tao ay nakakasala. So ito po yung pag-asang sinasabi, na kahit na po tayo, ano man ang ating pong mga kasalanan, kapag humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoong Hesus, tayo po'y patatawarin. So yun po yung ang pinakamasarap sa pakiramdam. Bakit po? Lahat naman tayo nakakasala. Pero kapag humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoong Hesus, lumapit po tayo ng buong puso, tayo po'y patatawarin. Dito po sa eksenang ito, ang Panginoong Hesus lamang po ang matuwid na walang kasalanan. So siya po ang may karapatang bumato at humatol doon sa babae. Pero ano po ang sagot niya? Sabi niya, tumayo si Jesus at tinanong ng babae, "Nasaan sila? Wala na bang humatol sa iyo?" So tinanong po ni Jesus, ang sabi niya ng babae, "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hatulan." So ang Panginoong Hesus mismo ang nagsalita na hindi kita hatulan. Ang Panginoong Hesus po ay matuwid, wala pong kasalanan, pero hindi niya po hinatulan yung makasalanan. Ito po yung dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Kaya po yung pag-asa po natin, talagang sa Panginoong Hesus lamang po natin ilagak. Bakit po? Dahil kapag tayo po ay tapat na humingi ng kapatawaran sa Panginoon, tayo po'y patatawarin. Sa eksena pong ito, hindi pa naman po humingi ng tawad yung babae, pero ang Panginoong Hesus po, ang nababasa niya po ay laman ng puso. Maaring doon po sa eksenang iyon, ang babaeng ito ay lubos-lubos na yung pagsisisi niya, at ito po'y batid ng Panginoon. So yan po, ang ating pong buhay ay punong-puno ng mga pagsubok. Dahil sabi nga po, ang Panginoong Hesus naman po ay hindi po nangako ng buhay na talagang walang problema. Bakit po? Ginagamit po ng Panginoon ang mga problema. Diyan po tayo tatatag. Sabi nga po, ang Panginoong Hesus ay pinapayagan po na ang tao ay magkasakit. Bakit po? Dahil para maintindihan po natin na ang Diyos po ay nagpapagaling. Paano natin malalaman na ang Diyos ay nagpapagaling kung walang may sakit? So yun po. Kaya ang pagkakasakit po, ito po ay hindi po lahat ay sa parusa, kundi ito po ay pinapayagan ng Panginoon. Maaring may mga sakit po na bunga po ng kasalanan, at ito po ay sasabihin natin parusa. Pero sabi nga po, ang Panginoong Hesus ay hindi po natin kayang hindi po natin kayang pasukin kung ano po yung layunin ng Panginoon. Pero ito po yung pinakamaganda. Tayo po ay may pag-asa sa ating pong Panginoong Hesus. Okay po. Dahil sabi nga po kanina, pinag-usapan po natin kanina na bakit po hindi natin makamit ang mga plano ng Panginoon na bibigyan po tayo ng pag-asa na hindi po natin ikapapahamak. Dahil po unang-una sa hindi po pagsunod. Okay po, ang ating pong ninunong si Adan at si Eva, sila po ay nagkasala dahil po sa maling desisyon. Nagdesisyon po sila na kainin yung bunga ng prutas na ipinagbabawal ng Diyos. So diyan din po tayo bumabagsak sa kasalanan, yung po mga maling desisyon. Dahil nga po tayo ay binigyan ng Panginoon ng kalayaan na magdesisyon, at hindi po tayo robot. Ito po yung katotohanan. Marami po ang mga may maling desisyon. Okay po. Yung mga maling desisyon na yon, pero ang nakakatuwa po, kapag tayo po ay nasa lugmok na,
ang Diyos naman din po ang mag-aahon. Pero ang pinakamaganda po doon, tayo po'y natututo doon po sa ating pong pagkakamali. Yun po yung pinakamahalaga at doon po tayo magkakaroon ng napakagandang pag-asa. Dahil ang Diyos po kahit po kailan hindi po tayo tatanggihan kapag tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Okay po, paano po natin malalampasan ang mga ganitong pagsubok? At saka paano po natin makakamit ang pinangako ng Diyos sa atin, yung pong buhay na kasiyasiya? Ito po, unang-una, maging masunurin po tayo sa Panginoon. Yan po, ang babatayan po natin dyan ay ang Deuteronomio 28 chapter 1 verse 1. Okay, Deuteronomio chapter 28 verse 1, sabi po dyan, kung susundin lamang ninyo sa Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Yan, malinaw po dyan na kung susundin po natin, tinalakay po natin kanina na kaya nahuhulog po sa kasalanan ng mga tao dahil po sa hindi pagsunod. Ngayon naman po, ang sabi po dito ay kung susundin lamang ninyo. Pinaka-importante po talaga ang pagsunod sa ating pong Panginoon. Kapag tayo masunurin, mararanasan po natin ng higit na pagpapala. Sabi diyan, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Ang pagsunod po ay may pagpapala. So, yan po yung pangako ng Panginoon. Ano po ba ang unang-unang dapat nating sundin? Diba? Ang sabi po diyan, ibigin mo ang Diyos ng buong puso at ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sa sarili. Okay po. Ngayon, pag sinabing mahal mo ang Diyos, importante po diyan yung ating pong devotion. Okay. Mahalaga po sa atin yung magkaroon po tayo ng time para po sa ating pong pagde-devotion. Okay. Magpakalalim po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita. Ito po yung pundasyon po ng ating pananampalataya. Ito po, sinabi po dito sa Josue 1:8. Sabi po dito sa Josue 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito po yung katotohanan sa atin pong panahon ngayon. Marami po, hindi ko naman po nila lahat, marami po ang hindi na po nagde-devotion. Okay po. Malinaw na ang pagde-devotion po, dito po tayo makakuha ng higit na pag-asa. Ito po yung araw-araw po natin kinakausap ang Panginoon, araw-araw natin siya nakikilala, araw-araw po tayong nakakakuha ng revelation. At ito po yung mahalaga. Marami po ang nakakaranas ng depression. Ito po sila yung hindi na po nakakapag-devotion. Kapag tayo po ay laging nagde-devotion, sabi po dito ay araw at gabi. Pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos, araw at gabi. Okay, araw at gabi. Bakit? Kasi nga po, kapag ginawa po natin yan na tayo po ay nagde-devotion araw at gabi, ay tayo po ay makakakuha ng higit pang mga karunungan mula sa Panginoon. At hindi lamang po, sabi nga po, hindi lamang po sapat na tayo po ay nagbasa. Ang importante po, tayo po ay nagbasa, read, write, and share. Okay, yun pong ating nabasa, isulat po natin. Bakit po? Hindi naman po kasi tayo memory card. So yung ating po mga nababasa at mga revelation ng Lord, isulat po natin para hindi po natin ito nalilimutan. Okay, mababalikan po natin. At yung pong binasa, isulat at i-share. Bakit po? Sabi nga po ay someone needs someone needs you and me. Marami po ang nangangailangan ng salita ng Diyos. At hindi po lahat ay nagbabasa. Kaya po, napaka-importante po na tayo po ay mag-share. Wala na pong imposible ngayon sa pag-share. Sa Messenger, kapag ka po kayo ay nakapag-devotion, pwede nyo po itong i-share sa timeline, sa Messenger. At alam nyo po ba, sa isang share mo lamang, ako po based on my experience, sa akin po mga nasa-sharean, ay may balik po na pasalamat. Bakit po? Kasi nakakapagdulot po tayo ng pag-asa sa kanila.
Kasi nga po, hindi naman po lahat talaga ay nakakapagbasa. Ngayon, sa pagse-share po natin, ay tayo po ay nagiging modelo sa kanila. At pwede po natin silang turuan kung paano po mag-devotion. At sila po ang mismong makakakuha ng mga revelation mula sa Panginoon. Kaya nga po, importante na tayo po ay laging nagde-devotion dahil dito po natin makakamit ang mga pangako at pag-asa ng Panginoon mula sa Panginoon. Kaya po kahit dumating ang problema, hindi po tayo nanghihina. Normal po na tayo po ay nakakaranas ng mga problema at hindi po tayo exempted doon. At ang maganda po, kapag ka po tayo ay laging nagde-devotion, dumating man ang problema, kahit nga po yung bagyo na katatapos lamang, ay bagaman kailangan po talaga natin na maghanda, mag-pray. Yung pong pagpe-pray mo ay mayroon pong dalang, alam niyo po yung pangako ng Panginoon na nararamdaman mo na hindi ka pababayaan. Bagaman ipag-pray din po natin yung ating pong mga kababayan na nasa lanta, sila po ay talagang nangangailangan po ng panalangin at tulong. Kung may maitutulong po yung mga iba po nating mga kababayan ay nag-aabot po ng tulong. At tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Hindi po tayo pababayaan. At para po makamit po natin ang pinangako ng Panginoon na pag-asa, ay ito po yung nakasalalay sa ating pong pagsunod. Tandaan po natin, ang Diyos po ay hindi po sinungaling. Siya po ay tapat na Diyos. Pero sabi nga po, ang kanya pong mga pangako ay makakamit lamang ng mga taong masunurin. Kaya po wag po tayo malito kung bakit sasabihin mo na parang hindi ko naman nararanasan yung mga pangako ng Panginoon. Ay balikan po natin ang ating pong pagsunod. Baka po hindi po tayo naging masunurin kaya hindi po natin nakakamit yung mga pinangako ng Panginoon. Kaya yun lamang po ang mensahe. At alam naman po natin na ang pundasyon po talaga ng ating pong pananampalataya ay ang salita ng Diyos. At tayo po bilang nasa na po tayo, makabago na, sikapin po natin na nabubuklat pa po natin yung Bible. Marami na po kasi ang high-tech na, hindi na po nagbubuklat ng Bible, sa apps na lamang. Pero sabi nga po, importante pa rin po talaga na nabubuklat po natin ang ating pong mga Biblia. Kasi po, ang Biblia po ay ito po ang ating pong pag-asa. Yung lamang po at salamat sa Panginoon sa mensaheng ito, nawa ay nakapagdulot po sa atin ng pag-asa. Dahil nga sabi nga po ay alam ng Diyos kung ano po yung mga plano niya para sa ikabubuti natin. Bakit hindi po natin nakakamit? Dahil po sa ating hindi po pagsunod. Kaya po para makamit po natin, ay tayo po maging masunurin. Dahil ang Diyos po ay maraming utos. Marami po tayong dapat sundin. Kaya salamat po. At ngayon po ay tayo po ay mananalangin. Mananalangin po tayo sa ating po Panginoon. Okay po. Father God in heaven, lubos po kami nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, ng pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa buhay at lakas at sa mga pangako mo, Panginoon, na inaasahan namin, Panginoon, na ito po ay amin pong makakamit. Kaya, Panginoon, turuan niyo po kami na maging masunurin sa nais mo, maging masunurin kami, Panginoon, maging sa pagde-devotion. Lord God, yung sinabi, Panginoon, sa Hosea 1:8, na kami, Panginoon, ay mag-devotion. Pag-aralan namin ang salita ng Diyos araw at gabi. Dahil ito po, Panginoon, yung pinakasusi upang, Panginoon, kami ay hindi po manghina sa mga pagsubok na dumadaan sa buhay namin. Lord God, turuan mo po kami, Panginoon, na maging masunurin dahil nandito, Panginoon, yung pagpapala. Lord God, I pray, Lord God, sa PMF, sa Mother Mission, kay Panginoon, sa mga manggagawa na itinalaga mo, patuloy na hinihingi namin, Lord God, ang iyong patuloy na paggabay, pag-abot mo, Panginoon, sa mga pangangailangan ng bawat isa, sa mga physical, financial at spiritual na pangangailangan, sa inyo lamang po kami umaasa. At pinagpapasalamat na po namin ang inyong pong magiging tugon. At patuloy na hinihingi din namin, Panginoon, yung pong mga kababayan namin na nasa lanta, Lord God, ng bagyong Rolly, Lord God, anuman ng kalagayan nila, hindi man namin sila maabot, pero Lord God, ang kamay mo, Panginoon, ang aabot sa kanila. Kaya salamat po. Patuloy namin hinihingi, Panginoon, ang inyong pong paggabay. At sa inyo po kami humihingi, Panginoon, ng tulong
at sa inyo po namin inilalagak ang aming pong pag-asa. Salamat po sa pag-asang ito na kami, Panginoon, ay hindi po, Panginoon, masasayang ang aming pong pananampalataya. Ito po ang aming pong sinasama at dinadalangin sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa tayo po ay patuloy na makaranas ng mga biyaya at pag-asa.